Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, baka mga Ruso o mga Russians. Ruso naman ang mangidnap ng mga ICC judges. Okay. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, naglabas ng matinding babala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay ng aniyay mapanganib na direksyong tinatahak ng pandaigdigang batas. Sa kanyang vlog, ipinaliwanag ni Roque na kapag ginawang katanggap-tanggap ang pagkuha ng jurisdiksyon sa pamamagitan ng illegal na pamamaraan, gaya ng umano'y ginawa ng US, maaari itong maging president o yung president, hindi ko alam Tagalog, president, na gagayahin din ng ibang bansa kahit ng mga makapangyarihan. Sabi ni Roque, hindi po imposible na anytime now ang mga Ruso naman ay kikidnapin ang mga judges ng ICC. Ayon kay Roque, ang ganitong senaryo ay bunga ng mensaheng ipinapakita ng US sa mundo na ang batas ay pwedeng baliwalain kapag sagabal na sa pambansang interest. Dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig wala siyang pakialam sa batas. Ang babalang ito ay tumatama sa umiinit na banggahan ng Rusya at ang International Criminal Court matapos maglabas ang ICC ng arrest warrant laban sa ilang Russian officials kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Bilang tugon, nagsampa rin ng Rusya ng mga kasong kriminal at naglabas ng sarili nitong arrest warrants laban sa ilang ICC judges, isang malinaw na legal na retaliation. Para kay Roque, malinaw ang aral. Kapag binasag ang mga fundamental na prinsipyo ng international law tulad ng sovereignty, non-intervention at due process, ang hustisyang pandaigdig ay nauwi sa gantihan, hindi sa tunay na pananagutan. Iginiit niya na sa ganitong kalakaran, ang pinaka nalalagay sa alanganin ay ang mga maliliit at mahihinang bansa gaya ng Pilipinas na umaasa sa international law bilang panangga laban sa dahas at pang-aabuso na mas makapangyarihang estado. Okay, so itong ginawa ng US, although maraming Venezuelan residents na natutuwa, kaya lang kung sundin mo talaga ang batas, ay hindi katanggap-tanggap sa international law ang ginawa ng US. Kaya ulitin ko marami akong mga videos na napanood na matindi ang pagbubunyi ng maraming Venezuelan residents kasi sa tingin nga nila ang kanilang presidente na si Nicolas Maduro ay isang diktador. Kaya nagpapasalamat pa sila sa ginawa ng US na ito na at least ang kanilang diktador na presidente ay wala na. At ang leader ng oposisyon, yung babae, nakalimutan ko pangalan, Machado ang kanyang apelyido, na nagtatago sa Norway, nabigyan siya ng Nobel Peace Prize sa kanyang pakikipaglaban para sa demokrasya ng Venezuela, nakahanda ng babalik sa Venezuela. I don't know kung
Kasi sa ngayon, ang acting president sa Venezuela, yung vice president, inatasan na siya ng Venezuelan Supreme Court to act as president. Ngayon, babalik si Madam Machado doon. I don't know what happens next. Okay, dito tayo sa issue. Agree ako sa sinasabi ni Attorney Roque na anytime from now, baka ang Russia, dahil sinimulan na ng US, posible kikidnapin din niya yung ICC judges, if I'm not mistaken, mga 8 na inisyuhan nila, 8 ba yun o 5? Inisyuhan nila ng warrant of arrest. Kasi itong si President Maduro, ano lang, wala pa namang warrant, parang na-indict sa isang korte sa New York ba yun, na-indict. Para harapin ang kaso niya, sa pilitan nilang kinidnap. Grabe, believe din ako sa galing. Napatunayan na ngayon ang pinakamalakas na armed forces, wala nang iba kundi ang US. Very successful yung operation nila. Na-neutralize nila ang puwersa ng Venezuela in just so short a time. Magaling kung sa magaling. Kaya lang, kung pag-usapan mo ang international law, wala. Hindi ka tanggap-tanggap. Delikado. So ano kaya kung ilang araw mula ngayon, mabulagta na naman tayo sa balita na ang mga ICC judges na nag-issue ng warrant of arrest laban kay President Putin ay kidnapin din ng Russians na sa tingin ko kaya din nila kasi isa rin silang superpower. So yun po ang ano. So maraming bumabatikos ngayon sa ginawa ng US sa atin. Si Senator Amy, nabasa ko ang isang post na kinukondinan niya ang ginawa ng US. Si Congresswoman De Lima, kinukondina rin niya dahil hindi nga magandang halimbawa ang ginawa ng US. Babasa ko ang post ni Congressman Barsaga na natatakot siya sa Pilipinas. Baka daw bigla ding dukutin ng mga Amerikano ang Pangulong Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Yun lang mga post na nabasa ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mong yero? Si ate. Nataganing sin dagat nga dagan pantay ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Muna ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang gitkuan igora sa among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na Kuan wala budget. wala gyud mo naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana?
kuan ra farmer Mag-uuma lang. o mag-uuma. Oo, so lisod gyud. So, Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na maayo na gid among abuan. so dili na. Gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.